Medyo late na naman pero at least hindi absent. Ito ay ang CMF Phone 2 Pro. Tara, try natin to. Kung ikaw ay naghahanap ng phone ngayon 2025, gusto mo yung sobrang unique at walang ibang katulad, under 20,000 pesos, at chances are, chinek mo na ang CMF Phone 2 Pro. Pag-usapan natin dito sa video kung kamusta nga ba siya, lalo na around 2 months old na ang phone na to. Ano nga ba yung mga naging changes niya compared to the CMF Phone 1, pros and cons niya, ano nga ba magiging compromise nyo pag binili nyo ang phone na to. Pero syempre, bago ang lahat, mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below, tapos hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. And syempre, kung sakaling makatulong sa inyo ang video na to, sana i-like at i-share nyo na rin. Ngayon, simulan muna natin by unboxing the CMF Phone 2 Pro. Looking at the box of this phone pa lang, quite unique na siya. Parang craft yung texture niya. And then dito sa name ng phone nyo, parang alam ko LED, yung old school LED design yung ginagamit niya, which is yung font na ginagamit ng mga CMF at saka Nothing phones. Ngayon itong box na to, cover lang siya. Tapos kapag binuksan nyo yung tab sa ilalim, may hila nyo na yung parang pinaka-container talaga ng phone. Andyan yung kanyang compartment na naglalaman ng kanyang jelly case. So quite new to for a brand like Nothing Phone or CMF Phone kasi ayun nga, nag-include na sila ng jelly case for this one. Ngayon, ang laman pa niyan ay ang kanyang mga documents. Tapos other contents pa ng inyong box, of course, ang CMF Phone 2 Pro na unit, ang kanyang charging cable at ang kanyang SIM ejector tool. So ayun, something fortunate at least nag-include na sila ng jelly case on this phone. Pero if manonote nyo, hindi pa rin sila nag-include ng charger at kailangan kayo ang mag-provide niyan. Isa sa mga magiging compromise nyo when buying a CMF phone. Ngayon, doon naman tayo syempre sa design ng phone na to. And looking at the design of the CMF Phone 2 Pro, masasabi kong may mga konting changes tayo compared to the CMF Phone 1. Una-una yung finish ng kanyang back design. Naka-dual texture na tayo. Yung upper part is similar doon sa CMF Phone 1, while yung dito sa bottom part ng kanyang back design naka-metallic finish na tayo. So at least meron tayong bago nakuha pero hindi naman siya out of the blue. Yung metallic finish parang very industrial pa rin yung dating, which is yung vibe talaga ng mga CMF phones na nakuha natin so far. Nandito pa rin sa bottom corner niya yung bilog na natatanggal natin para pwede tayo mag-attach ng mga accessories, which is yung charm talaga ng CMF phones na parang modular phone siya na pwede natin kabitan ng accessories. And then meron tayong quite new na design dito sa kanyang camera part. Almost similar pa rin to last year pero at least meron tayong mga minor changes na nakuha na na-appreciate ko. At least binabago nila or parang nagmumukhang fresh pa rin yung mga phones nila per year. Syempre nandyan pa rin yung mga screw dito sa sides ng CMF Phone 2 Pro. However, yung isa sa mga kailangan yung i-note about this phone unlike the CMF Phone 1 hindi na natatanggal yung backside ng inyong phone, which is para sa akin isa yon sa selling point ng CMF Phone 1. Ang sabi pa nila last year kaya natatanggal yon para kaya mong i-replace yung battery or mas madali yung repairability ng iyong phone. So ayun, medyo minus pogi points yun para sa akin about the CMF Phone 2 Pro dahil nawala yung repairability niya as well as yung customizability na kaya mo baguhin yung backside or yung parang casing talaga ng phone mo mismo. Moving on, ayun, hindi na nga natin mare-replace yung casing mismo ng phone pero available pa rin naman siya in 3 different colors. Meron tayo yung orange which is yung hawak ko ngayon and available din siya sa black, and then meron tayong bagong color ngayon which is yung white. So at least meron tayong mga mapagpipilian pa rin colors, pero ayun, hindi na kayo pwedeng magpalit-palit kung sakaling matripan nyo, medyo mag-stick to one color lang talaga kayo. In terms of form factor, mas malaki siya ng konti compared to the CMF Phone 1. However, shape-wise, same pa rin naman sa last year na flat back at saka flat front yung nakukuha natin. This year, meron na tayong IP54 rating, mas mataas compared to last year's IP52 rating. I guess ito yung naging trade-off niyan na ayun nga, dahil hindi na basta-basta natatanggal yung likuran ng phone nyo, tumaas naman yung kanyang water resistance. For the display of this phone, gumagamit siya ng Panda Glass dito sa harapan. Ito usually yung mga ginagamit ng mga Nothing Phone at saka CMF Phone. And at this point, kung sakaling nagtatanong kayo ba't ko laging binabanggit yung Nothing, dahil ang CMF Phone is parang sister company ng Nothing Phone. Ayun, para sa mga hindi nakakaalam. Anyway, moving on, dito naman sa likod ng phone nyo, again nga, dual finish tayo, plastic dito sa taas, metal dito sa baba, and then sa sides ng phone nyo, plastic
plastic yan all the way. Ngayon dito sa right side ng CMF Phone 2 Pro, same with the Nothing Phone 3a series, nakakakuha tayo ng tinatawag niya na Essential Key. Yung Essential Key, yung kapag pinindot nyo, i-open yung Essential Space, and currently yung main use na nakuha natin, parang nagsa-screenshot siya na pwede kayo mag-take ng notes, mas napapadali nito yung pag-create nyo ng ideas. Pero ayun, I still find it na limited yung use niya, and hopefully magawan or madagdagan pa ng Nothing at ng CMF yung use nitong kanyang Essential Key. Andito sa taas niya yung lock button, and isa sa mga naging main concern ko talaga when it comes dun sa Essential Key yung kanyang positioning. Dahil sobrang lapit niya dun sa lock button, and to be honest with you, parang mas madali siyang maabot. Ang taas talaga ng tendency ko na mapindot yung Essential Key compared sa kanyang lock button. Isa pa na concern ko sa Essential Key hindi configurable or customizable yung use niya. So mostly ito lang talaga yung function niya so far. Sa left side naman ng phone na to, ang kanyang volume buttons, tapos nandito sa baba, speaker grills, ang kanyang USB Type-C port, and then finally, ang kanyang SIM card tray. For the SIM card tray, dual SIM compatible ang CMF Phone 2 Pro. Expandable din ang kanyang storage, however, hindi siya compatible with eSIM. Isa din na wala ang CMF Phone 2 Pro ang headphone jack. However, at this point naman, alam ko, even phones na under 20,000 pesos nawawala na ng headphone jack. So, quite normal na to for the CMF Phone 2 Pro. In terms of display naman, meron na tayong mas malaking 6.77-inch display. Of course, FHD AMOLED display na kukuha natin, 120Hz refresh rate, yung mga typical naman, pero this time, mas maliwanag siya at 3000 nits brightness, and also, meron tayong mas mataas na PWM dimming on this phone. Ibig sabihin lang nito, mas hindi siya nakaka-strain if plano nyo gamitin ang phone na to buong araw, and also, bright enough siya kahit gamitin nyo sa ilalim ng arawan. Sa speakers naman, sadly, mono speakers pa rin ang ginagamit ng phone na to, and medyo nakakalungkot to kasi most phones at this price gumagamit na ng stereo speakers. However, quality-wise, masabi kong isa sa may magandang audio quality ang CMF Phone 2 Pro. So medyo give and take tayo pagdating dito. This song. Oh my god, the new game. Oh my god, is this real? With the battery, meron siyang 5,000 mAh battery capacity, and upon testing, nakakuha tayo ng above average results. Pagdating sa ML test, inabot tayo ng 77% after 2 hours of gaming, max brightness, at saka max volume, and even for PC Mark Work 3.0 battery life test, umabot siya ng around 12 hours. So, itong mga ganitong result, mas mataas compared to other phones na tinest natin ngayong 2025, even sa mga mas matataas na price range. If sakali naman na malobat ang inyong CMF Phone 2 Pro, meron siyang 33-watt charging, and gustuhin ko man sabihin na tinest ko siya, mahirap actually mahanap kung ano ba talaga dapat yung charging speed. Kasi mahirap maghanap ng 33-watt charger, and hindi rin nag-offer ang CMF ng local 33-watt charger. So ideally, maghanap kayo ng PD charging na merong 45, 60, or even higher na wattage. Yung gantong speed na abutin ng around 1 hour to 1 hour 30 minutes, depende sa klase ng charger na gagamitin nyo. For this phone, meron siyang 5 watts ng reverse wired charging, meron siyang adaptive battery feature, and also sleep standby optimization para lang mas optimize yung charging ng phone ninyo, para mas lalong humaba yung battery health ng CMF Phone 2 Pro. Ngayon, yung isa sa bigger improvements ng CMF Phone 2 Pro yung kanyang camera setup. This year kasi, meron siyang 50 megapixel wide-angle main camera, and meron ng 50 megapixel na telephoto lens, and an 8 megapixel ultra-wide lens. Meron ding 16 megapixel selfie camera, and basically, yung camera setup na dagdagan tayo ng dalawang matinding camera. Ngayon, tinest natin yan at nakakuha tayo ng magandang result. Actually, for a phone under 20,000 pesos, definitely isa to sa may mas magagandang nabigay na result. Nagustuhan ko yung color niya kung saan bright to, pero hindi naman sobrang saturated. Hindi ganun kataas yung contrast niya na medyo sakit to ng mga phone na nagbibigay ng matataas na megapixel count. So, pagdating sa main camera niya, definitely matutuwa ka sa results na kayang ibigay ng CMF Phone 2 Pro. If ever na plano nyo mag-zoom, hindi rin kayo mamomroblema with the 50 megapixel telephoto lens. Hindi siya basta-basta lang nagka-crop sa mga pictures nyo kapag nag-zoom in kayo sa inyong camera. If sakali naman nagagamitin yung ultra-wide lens niya, definitely maganda pa rin naman yung results nito. However, syempre hindi natin ma-expect na kasing ganda ng kanyang 50 megapixel main at saka 50 megapixel zoom photos. Ever naman na plano nyo mag-take ng photos in low light situation,
specifications, definitely kaya pa rin naman mag-deliver ng CMF Phone 2 Pro sa inyo. Maganda yung kanyang low light performance na ayon, hindi nyo naman kailangan masyadong gamitin yung night mode, lalo na kung maliwanag naman kung saan kayo nagtitake ng photos. For selfie photos din, nagustuhan ko yung mga results na nakuha ko with this phone kasi ayun nga, nakaka-blooming lang siya tingnan, hindi sobrang sharp na mga pores ko, medyo kumikinis actually tingnan yung mukha ko, tapos hindi ako sobrang mapula or sobrang mapink, tama lang yung skin tone na ginagawa ng CMF Phone 2 Pro. So color-wise talaga, masabi ko on point ang phone na to. With videos naman, capable siya of shooting up to 1080p at 120 FPS. Napakataas ito para sa isang phone under 20,000 pesos and even capable of shooting 4K at 30 FPS. Ngayon, shooting videos on this phone, meron naman tayong enough stabilization. Di ko naman siya sasabihin na katapat niya yung mga phones na nasa 25,000, 30,000 pesos. Pero quality-wise, masabi kong maganda ang nade-deliver ng CMF Phone 2 Pro. Overall, pagdating sa camera performance, both photo and video, definitely nag-deliver naman ang CMF Phone 2 Pro. And for a phone under 20,000 pesos, kung camera talaga ang habol mo, masabi kong definitely check out the CMF Phone 2 Pro. Pero, kamusta naman siya pagdating sa chipset performance? Gumagamit siya ng MediaTek Dimensity 7300 Pro. So, comparing it to the CMF Phone 1, nadagdagan lang ng Pro actually yung kanyang chipset. For this unit, meron siyang 8GB of RAM na meron 2GB of extended RAM and then 256GB of internal storage. Syempre, tinest natin to at nakakuha tayo ng slightly mas mataas na result. Slightly kasi around 10 to 15% higher siya compared to the CMF Phone 1, and yung ganitong increment, hindi ko alam kung malaking bagay to para sa inyo, hindi. Pagdating kasi sa performance, hindi mo masyadong mapapansin yung around 10 to 15%, pero at least may increase naman tayo nakuha. May 5G na ang phone na to, gumagamit siya ng Bluetooth 5.3 and then compatible siya with Wi-Fi 6. Gaming on this phone, smooth naman yung gaming experience natin. Wala akong nakitang issue or hindi ako nakaramdam ng kahit anong issue on this phone. Hindi siya uminit ng sobra, hindi siya nag-thermal throttle, very smooth and relatively mataas naman yung mga settings na nakuha natin. Relatively kasi comparing to other phones at this price, meron tayong mga nakukuhang mga phone na mas mataas di hamak ang chipset performance. Not the slowest phone, pero not the fastest one as well. Ngayon, with software naman, nag-run siya on Nothing OS 3.2 and meron tayong around 3 years of software support and then 6 years of security updates. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang CMF Phone 2 Pro. Of course, meron din tayong Google Gemini on this phone. And ayun nga, syempre hindi pwedeng mawala yung mga features katulad ng Circle to Search, AI Translation. However, wala yung mga AI editing tools katulad na lang ng AI Erasure. So, depende na lang kung ito deal breaker para sa inyo. However, yung pinaka-ino-offer talaga ng CMF Phone 2 Pro yung kanyang customizability or yung pagiging modular ng phone na to. Ito kasi yung pinaka-unique sa kanya. However, meron tayong mga onting compromise nga na nakuha this year. Kasi this year, hindi nyo na basta-basta mapapalitan yung likuran ng inyong phone dahil yan, intact na talaga yan at yung mga screws niya dito sa tagiliran para madikit nyo yung kanyang mga accessories. Yung ilan sa mga accessories na pwede nating makuha ay yung kanyang lanyard, yung wallet dito sa likuran that also doubles as a stand, and also yung inyong phone stand na pwede nyong ikabit dito sa kanyang corner. Aside pa dyan, yung mga camera attachments para lang ma-improve pa yung camera performance ng inyong phone. However, upon checking, dahil 2 months na nga na na-release ang CMF Phone 2 Pro, wala ako actually mahanapan ng accessories ng phone na to. Medyo hindi siya as available as the CMF Phone 1, so medyo nalungkot ako na ay nga, yung main purpose niya, which is yung modularity, yung pagiging modular ng phone na to, hindi din ganun kadaling makuha. So ngayon, sa lahat ng mga sinabi ko, mga updates, upgrades, mga compromise na nakuha natin sa CMF Phone 2 Pro, magkano nga ba ang phone na to? Starting at 16,490 pesos para sa kanyang 8GB RAM with 128GB storage at saka 18,490 pesos naman para sa kanyang 8GB RAM with 256GB storage. Medyo conflicted ako with the CMF Phone 2 Pro. Last year, ang sabi ko about the CMF Phone 1 niche phone talaga siya na may premium dahil nga sa pagiging modular niya at pagiging unique niya compared to other phones available in the market. However,
However, with the CMF Phone 2 Pro, ay nga, nakukuha pa rin natin yung pagiging niche and unique ng phone na to, pero medyo defeats the purpose kung yung accessories na available para sa kanya hindi readily available. Aside pa dyan, yung nagustuhan ko actually is yung kaya mong palitan yung casing ng phone at mas madali mo dapat siya mare-repair dahil nabubuksan mo agad yung likuran niya. However, hindi na rin yun available this year. This year, mostly for the accessories lang talaga ang CMF Phone 2 Pro na yun nga medyo mahirap ma-source out. With the name din, medyo misleading yung CMF Phone 2 Pro dahil hindi ko siya masabing Pro kasi with the performance hindi naman matindi yung performance bump na nakuha natin. Parang mas CMF Phone 1 Pro siya para sa akin o kaya CMF Phone 2 na lang sana yung tinawag nila kasi medyo mataas yung expectation ko kapag tinawag mong Pro ang isang phone ng kanyang previous version. That is not to say na wala tayong nakukuhang upgrades on this phone. Yung main upgrade ng phone na to para sa akin ay yung kanyang camera setup. When it comes to camera performance, matindi lang talaga yung upgrade na nakuha natin. Hindi doon sa main camera, pero yung pagdagdag lang nila ng kanilang ultra-wide lens at saka telephoto lens. Na definitely for phones at this price, hindi usually nakukuha or hindi usually kompleto o kaya naman kung naglalagay sila hindi kasing ganda na kayang i-deliver ng CMF Phone 2 Pro. Kung naghanap kayo ng phone na mostly for camera performance lang talaga ngayong 2025 at ang budget mo ay around 20,000 pesos, definitely check out the CMF Phone 2 Pro. I-check nyo pa yung ibang mga review, i-check nyo pa yung mga outputs para lang talaga ma-make sure nyo na ito yung camera performance na gusto nyo. Meron tayong mga compromise na nakuha. Actually, medyo give and take tayo with the CMF Phone 2 Pro. Anyway, ayun, para sa akin, medyo niche phone pa rin talaga ang CMF Phone 2 Pro. Kung naghanap ka ng kakaibang design na phone talaga, definitely isa to dun sa, aside from nothing phone, CMF phone na yung may pinaka-unique na design na makikita nyo this year. Pero aside pa dyan, kung naghanap kayo ng magandang camera performance under 20,000 pesos, definitely check this phone out. Give and take for the CMF Phone 2 Pro, but still a great camera phone for 2025. Yun ang masasabi ko about this phone. Kung sakaling interesado kayo sa CMF Phone 2 Pro, available yan sa mga physical stores ng Digital Walker at saka open source nationwide. And also, pwede nyo rin siyang mabili online sa Shopee at saka sa website ng Digital Walker. Ilalagay ko yung YouTube shopping yan dito sa description box. Hanapin nyo lang yung picture ng CMF Phone 2 Pro sa baba, tapos i-click nyo yan para madirekta kayo sa Shopee page niya. Hopefully, nakatulong sa inyo ang video na to para masabi kung ito nga ba ang phone na dapat nyong kunin ngayong 2025. Again, kung sakaling hindi ka pa na-subscribe dito sa channel, mag-subscribe ka naman by clicking the subscribe button below, hit mo yung bell icon para ma-update ka sa mga susunod na videos, at kung sakaling nakatulong sa iyo ang video na to, i-like at i-share mo na rin. Si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.